na-advise na tayo na pumasok. Napaka-konti nung mga panakay nilang mga sasakyan ngayon, so halos mabibilang mo lang sa yung mga daliri. Dito tayo ngayon sa master station banda sa third floor or third deck na dulong bahagi nitong Roro. Nandito rin pala yung kantin. Ayan, yung loob niyan. Diyan situated yung kantin. So ito pala yung CR dito sa Roro, guys. Bali tigda dalawa siya. Sa side nito yung pang lalaki, dun sa kabilang side yung pang babae. So okay yung CR dito, guys. Bukod sa malinis siya, meron na rin siyang aircon. So ang lamig dun sa loob. So may mga mangilan-ngilan na rin na pasahero na natutulog dito sa labas ng upuan. Presko kasi dito sa labas, lakas ng hangin. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. So ngayon nga mga katsinelas ay kakatapos lang natin mag-breakfast at diretso na tayo agad dun sa site ng ating pagtetestingan, no? Siguro mga 30 minutes din yun mula dito sa bayan ng Aroroy. So tara, samahan nyo kami. So ayun nga mga katsinelas, nandito na tayo ngayon kung saan dinala ang ating generator. Tayo mag-shutdown, sir. Hindi ka natin. Mga gwapo. Hindi ba pwede? Pwede na. Sabihan natin Sabihan natin si Madam. Andiyan si Madam eh, sa taas. Mga 15 minutes shutdown na, sir. 30 mo na pala eh. Baka magawin naman tayo. Maximum. Magawin naman tayo. Oh! Bakit na? Wala. Ito yung main niya pa rin, ano? Oo, alam pa rin. Ito nga yung pinurchase sa atin na generator ng ating client. FG Wilson. P110-3 yung kanyang modelo. 125 kVA. 3-phase at 240 volts. Yung main niya, sir. Tapos, itong naging tatlo na lang ito na lang yung pumunta dyan. Naikabit na pala namin yung mga kable mula generator breaker papuntang double throw. Kaya kami nagre-request ng shutdown kanina para safety yung pagtatap natin sa kanilang double throw. So sa ngayon, kasalukuyan na kaming nagte-testing ng kanilang generator at nagko-configure nitong controller, mga minor adjustment kasi kung mapapansin nyo, napakalaki ng starting ng kanilang motor load. Halos maabot niya yung 100% rated capacity ng ating generator, mga katsinelas. Pero ano lang naman yun, mabilis lang naman guys, parang split seconds lang, napakabilis lang ng transition. So ayun nga, meron lang tayong minor adjustment. Banda doon, nandun yung ating kasama na si James, ayun siya oh. Nandun sa motor load at dun sa control ng mga motor na pinapatakbo ng ating generator. Sine-check niya yung ikot ng motor kung tama. So either clockwise or counterclockwise yung ikot ng motor. Alin lang sa dalawa. Ang importante, pareha sila ng ikot during normal operation at genset operation. Normal operation, ibig sabihin pag ang gamit nilang power ay galing sa kanilang electrical cooperative. Ano, sir? Pero lang siguro natin yung ikot ng kwan. Silko. Oo nga, sir. Yun ang susundan natin. Nung nakita nyo. Pag ano siya, pag ano. Oh, ito yung reference nila pre, hindi yun. Kasi Hindi yung dito mata tayo ng natingin. reference nyo, sir, ha? Sige, kasi ang tinitignan kasi namin, sir, yung motor dapat. Sige. Ito na, ano ba to sir? Anong motor, ano to? Anong tawag dyan? Panggiling? Bilang yan sa amin. So yun yung sinasabi ni sir kanina, dapat counter.
Sabi niya pag ganun, di ba? Ito yung tinutukoy niya, hindi iyon. Sige, baliktarin na lang natin ulit. Yan na susundin natin yung sa Dapat, hindi, dapat kasi parehas talaga yan, sir. Yung Maselco tsaka genset dapat parehas. So, kailangan natin magbago. Baliktad yung ikot. Iba yung reference nila. Yung reference nila, yung malaking tambol. Yung kulay brown. Hindi yung ikot ng motor mismo. So, magkaiba. So, magbabaliktad na lang tayo dito. Kahit naman alin dito yung babaliktarin natin. 1, 2, 2, 3 or 1, 3. Para tumama yung ikot nung motor. So, yan guys. So, yan mga kachinelas. Napagbaliktad na natin yung isang pase. Ang pinagbaliktad natin is yung 2 tsaka 3. Kanina kasi white yan. White yung 2, 3 yung black. So ngayon, yung black mo is 2 na. And then yung white mo is 3. So yan. Sigurado yan. Magiging okay na yung ikot ng ating motor. Okay. Testing nga ulit tayo. Ayun na nga. Mga kachinelas, na solusyon na naman natin yung kaninang naging problema natin tungkol dun sa pag-ikot ng motor, no. Bali, umokay naman nung nagbaliktad tayo ng pase. Line 2 and line 3 yung pinagbaliktad natin na pase. So, ayun nga. So far, naging okay naman siya and sabay na yung ikot ng motor kapag nasa Maselco at kapag naka-generator. So, nakapag-load na rin tayo. Minor adjustment na lang dun sa kanilang motor starter. Y Delta yata yung kanilang motor starter eh. So, konting tuning na lang dun sa transition ng Y to Delta. Update lang guys. Tapos yung testing natin sa Roroy Masbate. Actually parang naging balikan lang yung pagpunta natin sa Masbate ngayong araw. Dahil 11 PM schedule, umalis yung barko agabi papunta ka Roroy. Umalis tayo ng banda mga 12 na gabi. So dumating tayo ng Roroy kanina mga before 6. And then, yun nga, nag-testing tayo. Testing nga ulit tayo. Tapos tayo ng around 9:30 AM. So, may biyahe pabalik yung barko ng 12 PM. Ayun. Nakasakay tayo pabalik. So, parang, so, mga 3.5 or 4 hours lang tayo nag-stay sa Masbate. Aroro, yung Masbate to be exact. So ngayon, ito ulit, yung Rorong sinakyan namin kagabi, ito ulit yung sinakyan namin pabalik ng San Andres, Quezon ngayon. Ulit. Masbate, Balinan. So, ayun, darating to siguro mga 6 San Andres. Ayun na yung mga nasa 3:30 PM. Nakatulog tayo kanina. Hindi lang. Maraming salamat sa panonood. Hopefully ay kahit pa paano may tutulungan kayo. At kung umabot ka hanggang dito sa video na to, pa-like and share at pa-subscribe na rin para patuloy tayo sa kagawa ng mga ganitong klase ng video. Again, maraming salamat mula dito sa Toro ng Co Shipping Lines.
papuntang San Andres, Quezon, galing Aroroy, Masbate. Peace out.